Ayaw talagang magpatalo ni Russell Westbrook kay Kevin Durant. Since umalis si KD ng Nets, merong 7-6 record sa Russell Westbrook kontra dito kay KD at 2-0 na ang Sacramento kontra sa Houston ngayong season. Sa total head-to-head matchup, 13-11 na si Russell Westbrook kontra kay KD. Settle na naman yung beef sa pagitan nilang dalawa, wala namang issue. Galing din sa 7-game losing streak ang Sacramento at naputol yun kay Kevin Durant at sa Houston. Nung unang beses na nagtapat ang Rockets at itong Sacramento, galing din nun sa 4-game losing streak ang Kings. Tinapos din yun ni Kevin Durant at ng Rockets. Nag-take effect na rin yung suspension kay Schroeder. Si Westbrook naman nasa 15.6 rebounds at 10 assists kontra sa Houston. Record pa rin kay Westbrook, second fastest player sa franchise ng Sacramento na meron 250 rebounds at 250 assists. Si Westbrook din ang panglimang player na may pinakamaraming 10 or more assists this season. Lumalakas din si Westbrook kapag kalaban si KD. Ngayon naman, inuumpisahan ng sirain ulit si Kevin Durant. Sinabi kasi ng mga fans na nagbabago na ang body language ni Kevin Durant dahil din sa mga talo ng Rockets. Nawala kasi yung offensive intensity ng Houston. Hindi na sila umaabot ng usual na at least 110 points. Bagsak ang Rockets sa number 7 ang standing. Umangat naman sa number 6 ang Phoenix Suns. Nasulot ni Dillon Brooks. Sinabing mas better pang napunta nga si Brooks dito sa Suns kumpara sa napunta si Kevin Durant sa Rockets. Ang Golden State naman natalo sa Atlanta Hawks. Tambak talagang ipinakaw sa number 8. Kung nanalo pa ang Golden State kontra sa Atlanta, posible kasing maibagsak sa number 8 ang Rockets. Kaso talo ang Warriors. Nausog bigla buti na lang natayaan ko yung Atlanta Hawks. Hindi lang si Kevin Durant kasi ang sinisiraan ngayon, pati yung mga kakampi niya sinasabing may kasalanan na, lalo na si Tari Eason. Mukhang nakikita na rin ng Rockets ang problema nila pagdating sa legit point guard. Kapag naglalaro si Sengun sa Houston bago siya ma-injured, may average ang Rockets na 25 assists per game, pang number 20 yon sa buong NBA. Nakabalik na naman si Sengun sa Rockets versus Sacramento pero wala pa rin ata sa wisyo. Sa nakaraang 4 games din ng Houston, pumatak sila ng 21 assists per game, ang pinaka-dead last sa buong NBA. Mula din sa top 10, pagdating sa points per game na nasa 117 points, bumagsak ang Rockets sa 101 points. Second sa dead last na Lakers sa last 4 games. Nagkukulaps kasi yung offense ng Rockets kapag nawawala si Sengun dahil iisa lang ang papasahan ng Houston, oras na maipit yung playmaker nila, si Kevin Durant, at karamihan pa doon 4 shot ang ginagawa ni KD. Tanging si Sengun yung masasabi mong legit playmaker doon Iba pa yung legit point guard dahil siya talaga yung floor general na nagmamando ng mga play, kasama pa doon yung experience at mentality. Ang playmaker, skill set talaga yun. Hindi niya primary duty ang maging point guard or gumawa ng play. Yung kay Jokic, halimaw naman talaga yun Hindi mapaliwanag. Sentro na playmaker, pwede din point guard. Based din sa mga report, ang Houston hindi pa rin kukuha ng trade pagdating sa point guard. Iintayin nilang mag-mature si Reed Shepard. Baka mamuti rin ang mata nila kakaintay. May mga rumors na si Darius Garland ang target ng Houston pagdating sa trade at sa point guard. Pero mahirap kasi makuha si Garland dahil sa kontrata niya at malamang mabitawan pa ng Houston yung isa sa mga defensive anchor nila. Mga mid-tier contract pa kasi yung pwedeng makuha talaga ng Houston. Pero pwede nilang subukan si Chris Paul habang nag-iintay sila ng pamalit. At mukhang nagre-rely pa rin kasi ng todo yung Rockets kay Kevin Durant. Sinabi na niya nung off-season na andun siya sa Rockets para maging secondary player kay Sengun na siyang main player. Tinitingnan pa ring best player ng Houston ngayon si Kevin Durant. Na-resolve niya yung issue sa offense. Almost 50, 40, 90% si Kevin Durant ngayong season. Meron 26 points, 5 rebounds, 4 assists per game. Siya rin ang nagiging leading scorer ng Houston at best player nila na dapat hindi siya. Kapag naglalaro si Kevin Durant sa loob ng court, plus 10 sa net rating ang Houston. Pero kapag nawala siya sa court, bumabagsak sa plus 5 na lang. Positive pa rin naman.
Kaso lang dahil sa reputasyon ni Kevin Durant, uumpisahan lang siya ng mga fans at media. Lalaki na yon kapag may nakikitang mali mula pa lang sa body language niya. Ginagawa nga siyang scapegoat katulad ng ginawa sa kanya sa Phoenix Suns. Lalo na ngayon, tradable si Kevin Durant dahil bumaba ng nasa 14 million ang kontrata niya. Hindi mahihirapan ang Rockets na ma-trade siya paalis kung sakaling magkaroon ng malaking issue.